pagkilala kay Kristo. Atin pong pakinggang mabuti ang nilalaman po nitong nasa banal na aklat na ito sa San Lucas. Sinabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ito po ang magandang balita sa chapter 12, verse 8 hanggang sa mga hanggang sa 12 po ito ang nilalaman po nito kung kayo mayroong mga banal na aklat. Pagkilala kay Kristo. Dito ho, masisinag ho natin dito. Kuya Ben, Kuya Joe, Kuya Bert, at ating panahon, masisinag natin dito yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dito natin, nasisinag natin dito na ito ho, minsan pinagbabaliwala ng mga tao itong banal na Espiritu, at hindi sila humihingi ng tulong dito dahil sa ito kasama sa Holy Trinity tatluhang isang Diyos Kuya Jo, ano po masasabi nyo? Mga kapatnubay, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang hindi po kumikilalang Diyos sa Panginoong Yesus ay malaking pagkakamali. Maraming beses na pong sinabi ng Panginoong Yesus, siya at ang Ama ay iisa. Kaya pag-isipan po nating mabuti. Kung hindi po natin kinikilala ang Panginoong Yesus, sabi niya, hindi rin po tayo kikilalanin. Pero kung kinikilala natin po siya, ang Panginoong Yesus, ang inihingi natin ang kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan, patatawarin po tayo ng Diyos. Amen. Iyan, napakaganda nitong tungkol ito dito sa pagkilala sa harapan ng tao, sa harapan ng mga anghel ng Diyos. At Kuya Ben, ano po ang masasabi niyo? Alam po ninyo, tingnan natin muna yung paano ba natin nakikilala si Jesus. Alam niyo, may mga topic na ganito, yung who is Jesus, no? At kapag ito yung tinatalakay, may mga bagay-bagay na ipinakikilala siya sa kanyang sarili. At kapag ito'y nakilala mo, dapat ito ay ipasabuhay mo. At dapat malaman mo yung lalim na kanyang sinasabi kung sino siya. Sapagkat kung hindi, mababaliwala yung pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili. Alam niyo, napakahaba na yung mga sinabi niya rito sa banal na kasulatan. Kung nagbabasa tayo at tumitingin tayo sa mga babasahin tungkol sa pananampalataya, marami nagpapakilala sa ating Panginoon Kaya lang po ang nagiging problema, hindi ginagawa nila yatang comics yung pagbabasa Parang isang kwento lamang na pangkaraniwan na si Jesus ay dumadaan lang. At kung kilala natin na si Jesus, makikita po natin dito yung kanyang ginagampanan sa atin. Yung kanyang naging pakay sa atin at naging misyon. At kung makikita natin yung pakay at misyon ni Jesus sa buhay natin, nakatitiyak tayo na makakamit natin yung gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya nga pag itinatwa, sabi niya, kapag itinatwa niya ako sa harapan ng tao, ay itatatwa rin kayo. So, kinakailangan sa pagpapakilala natin sa ating Panginoon, dapat katulad tayo ng mga sinusundan nating mga tao na sinasabi natin na magaling ito at sinasabi natin gusto ko siyang gayahin, magagaya rin dapat natin siya. Sa ikalawang bahagi, kung makikita po natin ito yung isang mabigat na dapat masuri ng sambayanan at masuri ng mga tao yung magkasala ka na sa anak ng tao, mapapatawad ka. Ngunit ang lumait, ito nga lumait lang ang lumait sa Espiritu Santo,
ay hindi mapatatawad. Ano kaya itong mga kasalanan sa Espiritu? Ito marahil at tatalakayin mamaya ni Kuya Bert. Hindi ko na masyadong laliman dito kasi si Kuya Bert yung dalawa na sa bagay na yan. At ano naman, bakit binigyan niya ng kaibahan? Yung magkasala tayo sa anak ng tao, wag lamang sa Espiritu Santo. Ito po sana ay dapat magkaroon ng pag-aaral at pagpapalalim ang ating mga tagapakinig, ang sambayan ng Kristiyano. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Sapagkat ito ang nakakalimutang napakahalagang bagay na iniwan ng ating Panginoon pagkatapos siyang muling nabuhay. Ito yung gabay Ito yung mga bagay-bagay na kasama natin ngayon. Ito yung kasama natin sa lahat ng pagkilos at sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Ang Espiritu Santo. Kaya kapag nilait mo ito, nilait mo na lahat. Ito yung kapangyarihan ng Diyos Ay yung pag sinabi anak ng tao, ito yung pagkakatawang tao upang tubusin yung kasalanan. Pero pag sinabing Espiritu Santo, kapangyarihan ang nilait mo. Hindi lamang iisa, kundi silang tatlo. Kaya yung sinabing anak ng tao, ito'y pinakikita, ako, para bang sinasabi ng ating Panginoon, ako, kaya ko kayong patawarin. Ako, ginagawa ko ang lahat para sa inyong katubusan. Pero, huwag niyo naman lalaitin yung Espiritu Santo, kapangyarihan namin ng ating Ama, sapagkat dito tayo mapapahamak. Kaya nga po sinabi rito ng ating Panginoon sa bandang huli sa pangatlong pagtalakay po natin, kung sakali dumating na kayo ay dalhin o sa mga tinatawag po nating sinagoga o yung mga taong lumalait tungkol sa ating ginagawa. Halimbawa dito sa Patnubay, dumarating yung punto na mayroon tayo ditong maririnig na tayo ay tinatanong kung ano naman itong kabuluhan na pinagagagawa natin, anong kapangyarihan mayroon tayo, o anong autoridad, at kung magkaminsan mapapapunta tayo sa isang mga pagsubok at katanungang sinisilo rin tayo at talagang gusto nila tumbahin ang Patnubay, Dito, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, sapagkat nasa inyo ang Espiritu Santo. Kapag si Jesus ang nasa atin, ay sino pang laban sa atin? Kaya sabi ko nga po doon sa ibang may nakakausap sa akin, tinatanong ako, ano ang kakayanan mo upang maging tagapagpaliwanag ng Ebanghelyo? Ang sagot ay tanging iisa. Ito ay binigay ng Diyos sa akin. Amen. Sapagkat kapag ibinigay sa iyo ng Diyos, wala silang magagawa sa atin. Ito yung sinasabi sa akin ni Kuya Bert Amen. Si Kuya Ben po yan na napakinggan po ninyo sa kanya pong pagbibigay ng pananaw at kahulugan tungkol po sa aral na gustong iparating ho sa atin dito sa Banal na Aklat, pagkilala kay Kristo. Atin pong maunawaan lalo ang pag-aaral na ito kung atin pong nanamnamin na itong bilang Katoliko, tayo'y naniniwala sa Holy Trinity, di ba, Kuya Bert? Yan talaga ang tatak natin, yung Holy Trinity. Yan ang na gumagabay sa atin. Ano po ang maaaring maibigay ninyong magagandang mga inspirasyon para sa ating tagapakinig tungkol rito sa pagkilala sa dakilang Diyos? Alam mo, Kuya Min, sa ngayon, maraming tao ang nahihiya na gawin yung nararapat bilang Kristiyanong Katoliko. Alin yun? Yun lamang pagsisimba Pag ikinakanta na yung Ama namin yung iba hindi kumakanta Bakit? Dahil ikinahihiya nila yung pagkanta. Dito maliwanag, Kuya Min, na hindi lamang sa pagkilala. Maaaring sabihin ng Panginoon, kung sino man ang ikahihiya ako sa harapan ng mga tao, ay ikahihiya ko rin siya sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Yun lamang pagsa-sign of the cross. Nahihiya rin silang gawin ito.
Lalo na kung sila'y kumakain sa restaurant, hindi nila isinasagawa ito eh. Bakit? Nahihiya sila eh. Sa mga simpleng bagay na ganito,